Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Kitty, ang magiging guro ninyo ngayon. Kamusta kayong lahat? Ayos! Ngayong araw ay may masaya tayong pag-uusapan. Alam niyo ba yon? Ano kaya ang pakiramdam nyo kapag nakakakita ng maraming basurang hindi maayos ang pagkakahiwalay? Tama! Kaya sa aralin natin ngayon, matututunan natin ang tamang paghihiwalay ng basura. Bago natin talakayin ang aralin sa araw na ito, basahin muna natin ng sabay-sabay ang ating layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang uri ng basura, nabubulok at di nabubulok, nakakapagdikit ng mga larawan ng basura sa tamang lalagyan, at naipapaliwanag ang kahalagahan ng tamang paghihiwalay ng basura sa mga lalagyan. Mahalaga ito para mapanatiling malinis ang ating kalikasan, paaralan at tahanan. Sa simpleng paghihiwalay ng basura, tayo ay nakakatulong sa mundo. Ano nga ba ang nabubulok na basura? Tama, ito ang mga bagay na natutunaw o naaagnas, tulad ng balat ng saging, gulay, at tira-tirang pagkain. Samantala, ang di nabubulok na basura naman ay hindi natutunaw, tulad ng plastic, bote, lata, at styrofoam. Halimbawa, si Ana ay kumain ng saging. Ang balat ito ay itinapon niya sa basurahan para sa nabubulok. Si Mark naman ay uminom ng tubig mula sa bote. Itinapon niya ang bote sa di nabubulok. Tingnan nyo, simple lang, di ba? At kapag tama ang ating ginagawa, mas magaan sa kalikasan. Ang galing! Tama! Ngayon, kayo naman. Sige, anong basura ang madalas nyo makita sa bahay nyo? Ano? Maisip! Ano mga basura ang madalas nyo makita? Plastic? Tama! Di nabubulok yun. Ngayon, itaas ang thumbs up kung nabubulok ito, at thumbs down naman kung di nabubulok. Balat na pagkain? Tama! Lata ng soft drinks? Tama! Tira-tirang tinapay? Tama! Plastic ng candy? Tama! Talagang natutunan, may mga ideya na kayo kung ano-ano ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. May laro tayo. Tawagin natin ito, tama o mali, itapon mo sa lalagyan. Ipapakita ko ang larawan ng basura at pipili kayo kung ito ay nabubulok o di nabubulok sa pamamagitan ng pagdikit ng larawan sa tamang kartolina o board. Ngayon, saan natin ilalagay ang plastic ng pagkain? Tama! Sa di nabubulok. Saan natin ilalagay ang lata? Tama! Sa di nabubulok pa rin. Saan natin ilalagay ang buto ng pagkain? Tama! Ilalagay ito sa nabubulok. Saan natin ilalagay ang styrofoam? Tama! Sa di nabubulok. At saan natin ilalagay ang plastic bag? Tama! Ilalagay natin ito sa di nabubulok.
Magaling! At talagang alam na alam niyo na kung anong isasagot, ha? Ngayon, saan natin ilalagay ang buto ng isda? Tama! Ilalagay natin ito sa nabubulok. Ang galing! Saan natin ilalagay ang nalata ng carrots? Alam niyo yung carrots? Tama! Ilalagay natin ito sa nabubulok. Saan natin ilalagay ang plastic bottle? Tama! Ilalagay natin ito sa di nabubulok. At ano pa? Gusto nyo pa? Saan natin ilalagay ang langtang dahon? Alam nyo yon? Tama! Ilalagay natin ito sa nabubulok. Ang galing! Alam na alam talaga, ha? At ang panghuli naman, saan natin ilalagay ang tirang mansanas? Tama! Ilalagay natin ito sa nabubulok. Mabuti naman at may natutunan na kayo sa ating aralin ngayon. Bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Ngayon, balikan natin, ha, kung talagang naipasok nyo ito sa inyong mga kukote. Ano nga ulit ang nabubulok? Tama! Ito ay naaagnas. At ang di nabubulok? Tama! Hindi ito nabubulok at nananatili sa kalikasan ng matagal. Kapag tama ang ating paghihiwalay ng basura, hindi lang tayo tumutulong sa kalikasan, kundi pinapanatili rin nating malinis at ligtas ang ating paligid. Ngayong alam na ninyo kung paano maghiwalay ng basura, hamon ko ito sa inyo. Simula bukas, turuan ninyo ang inyong pamilya kung paano itapon ang basura sa tamang lalagyan. Kaya nyo ba yon? Mabuti! Sigurado ako, magiging basura heroes kayo sa inyong bahay. Maraming salamat sa pakikinig at pakikilahok mga bata. Tandaan, sa simpleng paghihiwalay ng basura, nakakatulong ka na sa kalikasan at maging humaran sa iba. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat!